Ako si Wang Dian, isang miserableng empleyado na hindi kayang mag-ipon ng bride price. Ay, ang hirap ko na nga. Gagastos pa ako ng sarili kong pera gamit ang gold draining power para iligtas ang mundo. Gusto ko lang naman mag-ipon ng pera, bumili ng bahay, magpakasal, magkaanak. Isang buwan na ang nakalipas. At mag-asawa at magkaanak, 30 anyos na halos, hindi kayang maglabas ng 180,000 pesos para sa bride price. Paano kami magtitiwala na ipagkatiwala si Tian Tian sa iyo? Tia, sobrang sipag na niya. Kami. Wang Diana, maagang namatay ang mga magulang ni Tian Tian, huwag mo kaming sisihin sa pagiging praktikal. Kung ikaw man ay katulad nila na maaaring magtrabaho sa Awakening Group na namamahala sa mga may kapangyarihan. Hindi na nga bride price, ako pa ang mag-aabono. Pero ikaw ba ay may kapangyarihan? Ako, sa totoo lang, ako ay... Ginoong may kapangyarihan, kayo po ay... Ano po ang gusto ninyo? Oy, Ano ang gusto mo? Gusto mo pala ang Awakening Group namin? Bakit hindi ka pumunta? Sumama at uminom. Bitawan mo ako. Umalis ka. Wang Dian. May kapangyarihan ka lang? Ano ngayon? Alamin mo. Ako rin ay may kapangyarihan. Diyan. Tandaan mo, huwag mong ipaalam kahit kanino na meron kang gold draining power na minana sa pamilya. Kung hindi, ang lahat ng nasa paligid mo ay papatayin. Basura na walang kapangyarihan. Bitawan mo ako. Ikaw, dapat kang magpasalamat sa akin at nagustuhan ko ang babae mo. Hayop ka. Lindol, Sinabi ng matanda na hindi ko dapat ipakita ang kapangyarihan ko. Ano ang gagawin ko? Okay ka lang? tara, umalis na tayo. Pinaghihinalang may natagpuang ipinagbabawal na kapangyarihan. Ang bakas ng gold draining, humihingi ng reinforcement. Humihingi ng reinforcement. Kainis na kakayahang ito. Nakaubos agad ako ng 1,000 piso. Sa bilis na ito, magkano kaya ang kailangan kong kitain sa isang buwan para maabot ang 180,000 na pambayad sa dote? Oo nga, hindi naman siguro ako nahuli kanina. sigurado ka bang gold draining power user ito? Puta, bugbog na siya. Tigil na ang daldal. Mas mabuti nang mapatay ang mali kaysa makaligtaan ng isa na kahina-hinalang gold draining power user. Wisit! Munting to, medyo kawili-wili ka. Patayin siya bago dumating ang backup ng kumpanya at sa atin na ang bounty. Bounty, gusto akong patayin ng Awakening Group. Tama, hindi dapat ma-expose ang gold draining power. Noong una gusto ko lang makipaglaro sa babae mo. Ngayon, papatayin ko ang buong pamilya mo. Buwisit ka. Ano? Ganyan lang ang lakas mo? Narinig ko ang kapangyarihan ng gold draining power ay galing sa dami ng pera. Wala ka na bang pera? Di, pahiramin kita ng konting pera. Nasaan siya? Nasa'yo. Maaari niyang baguhin ang tigas at laki ng katawan. Huwag mong hayaang mahawakan niya ang pitaka mo. Buwisit.
Captain Hanbing, naka-lockdown na ang lugar. Ang balita tungkol sa paglitaw ng gold draining power user ay hindi na lumaganap pa. Captain, kailangan nating kumilos agad. Makuha ang bounty. Kung hindi, Tayo. Akin ang bounty. Hintayin mo ang kamatayan, gold draining boy. Hanbing, Bakit may bounty ang Awakening Group para sa mga may gold draining power? Sinabi ng matanda na huwag kong ibunyag ang gold draining power ko. May kinalaman ba ito? Uy, pinsan, kumusta ang pagkikita mo sa mga magulang mo kahapon? Si Tiang ay hindi na makapaghintay na magkaroon ng apo. Binabayaran kayo ng kumpanya para mag-aksaya ng oras? Binalaan ko kayo. Huwag niyo akong guluhin sa araw na ito. Kung hindi, lumayas kayo. Nagmenopause ba itong tanga? Huwag mo na patulan yan. Narinig ko na darating daw ang Awakening Group para mag-inspeksyon. Kahit anong mangyari, kailangan kong makipag-ugnay sa tauhan ng inspeksyon para makapasok sa Awakening Group para kumita ng sapat na pera at mapasaya ang mga magulang ko. Darating ang Awakening Group sa basura nating kumpanya. Sigurado ako ang target nila. Kuya, may gagawin ako ngayon. I-absent mo ako. Maligayang pagdating sa mga leader ng Awakening Group sa aming kumpanya. Narito na ba lahat ng empleyado? Magandang araw, Gino. Narito na lahat ng tao ngayon, ah. Kahapon isang may kapangyarihan ang umatake sa kasamahan ko. Pero tanga yung tao. Iniwan niya sa akin ito. Isang ID na maaaring masundan siya. Ako bilang isang tao, mas gusto ko ang tuwiran. Mas mabuti kung sa loob ng 10 segundo hanapin ang mga walang ID ngayon. Kung hindi, lahat kayo mamamatay. Siya ay isang Class A na may kapangyarihan. Nakakainis, 100 na lang natitira. Hindi ko siya kayang talunin sa suntukan. Mas mabuti nang gamitin ang ID para linlangin sila. Nasaan ang ID ko? Wang Dian, ilabas mo na ang ID mo. Huwag mong sabihin, Gusto nilang rape si Tian, hindi ko siya pinatay. Pangako. Sige. Huling 3 segundo. 3. 2. 1. Ang baliw na ito, alam ko kung sino ang walang badge na superpowered na yon. kuya, Oh, alam mo. Alam ko, pero ikaw kailangan mo munang mangako sa akin. Kapag natukoy ko na ang superpowered na yon, palalayain mo ang iba. Lahat sila ay ordinaryong tao, walang alam. Sige, basta sabihin mo sa akin kung sino iyon. Papayagan kitang pumasok sa Awakening Group bilang alagad ko. Ako ang pumatay sa mga superpowered kahapon. Gusto nilang gahasain ang hipag ko, pinatay ko sila. Pinatay mo sila. Mali ang sinabi mo. Ako mismo ang pumatay sa mga walang kwentang kasamahan na iyon. Pero dahil gusto mong maging bayani, sige, gagawin kitang bayani. Sino? Hanbing, anak ng puta. Para sa bounty, sinaktan mo ang sarili mong kasamahan. Papatayin kita. Saklolo. takbo. Kung lalaban tayo, malalaman ang pagkakakilanlan natin. Hayaan silang mag-awayan, iyon ang pinakamabuti. Kuya, tiis lang, isasama kita. May dala kang mataba pero mabilis ka pa ring tumakbo. Humph, kawili-wili. Wala kang kwenta. Ang kalaban mo ay ako.
Ipakita mo sa akin ang apoy mo kung maililigtas ka nito muli. Tigilan mo na ang pag-ungol. Kaunting galos lang yan, para kang mamamatay na. Pero sa totoo lang, buti na lang at mabilis kayo tumakbo. Napakalakas ng pagsabog sa itaas. Yung dalawang may kapangyarihan na naiwan sa loob, malamang wala nang natira. Buti nga, mga baliw talaga, mga walang pakundangan. Eh kasi sila'y may kapangyarihan. Kung sino ang kailangang magpatingin sa ospital, sumakay na. Wala nang natira sa kanila, ibig sabihin naputol na lahat ng ebidensyang nag-uugnay sa akin. Paalam, dalawang tanga. Sino? Kumusta, gold draining power user? Sandali, ito patayin siya. Wala ba kayong katapusan? Ano, siya ba yung tao nung una? Malamang hindi. Masyadong mahina. Mahina, halika. Makikipaglaban ako sa inyong mga asong awakening. Mga asong awakening. Angkop na angkop ang pangalan, pero nagkakamali ka. Hindi kami mga alipin ng Awakening Group, kundi tulad mo, mga ordinaryong may kapangyarihan na hinahabol nila sa buong mundo. Bakit ninyo ako inatake? Dahil pinaghihinalaan namin na ikaw ang 23 taon na ang nakalipas, pumatay sa lahat ng tao sa Paraiso Beach Resort na pumatay sa aming mga magulang, ang mamamatay tao na may gold draining power. Ang mamamatay tao na may gold draining power. Sandali, ang gold draining power ay namamana sa aming pamilya, isa lang sa bawat henerasyon. Hindi ba't ang tatay ko yon? Kaya pala, sinabihan ako ni Itay na huwag kong ipakita ang gold draining power ko. Ganun pala, ano? Gusto mo bang sumama sa amin para hanapin ang gold draining power killer noong una? Bilang kapalit, magagamit ko ang aking memory power para hindi ka mapansin ng buong Awakening Group. Mukhang hindi nila alam na ang gold draining power ay namamana sa aming pamilya. Basta hindi ko na gamitin ang kapangyarihan ko, walang makakahanap sa akin. Hindi ko na dapat ilagay ang sarili ko at si Tian sa gulo. Pasensya na. Gusto ko lang mag-ipon, magpakasal, bumili ng bahay, magkaanak, mamuhay ng normal. Puta, mga basura. Nasayang ang marami kong oras. Nahanap na kita. Atensyon lahat, magtipon sa lumang bayan. Ba't ang dumi-dumi mo? Binibwisit ka na naman ba ng manager mo? Sige, tahan na. Pag-uwi mo, okay ka na. Sige, tigil na sa pag-aartista. Tara, may sorpresa ako para sa'yo. Ang ginawa mo kahapon ay nagustuhan ng tito at tita ko. Sila ngayon, hindi na nila kailangan ng dote mo at binigyan pa tayo ng 180,000 para pampamilya. Ibig sabihin, pwede na tayong magpakasal. Tangina ng Awakening Group. Tangina ng killer na pay to win. Itigil ang espesyal na kakayahan at mamuhay ng normal kasama si Tian. Talagang ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang pinakatamang desisyon sa buhay ko. Ang bilis ng delivery? Tian, takbo. Bitawan mo ako, hayop ka. Manahimik ka.
Wang Dian, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin? Siyempre, papatayin ko yung bata para sa bounty. Pero bago yun, ang ganda-ganda mo talaga. Ewan ko lang kung ganon din kakinis. Pag nilibang na natin, Hipuin mo siya. Puputulin kita at ipapakain sa aso. Wang Dian, tigilan mo na ang pagpapalakas. Linte, putang ina, masyadong malayo. Ang susunod na palabas ay libre sa'yo. Boss, makinis ba? Hayop! Ano ba yang ingay mo? Boss, isama mo naman ako. Sandali, pagkatapos ko siyang libangin, sasaluhin niyo isa-isa. Babaeng walang hiya, hindi mo alam ang pumapabor sa'yo. Tiyan. Bitawan mo siya. Dian, iligtas mo ako. Papatayin kita. Ikaw, magkano ba talaga ang ginastos mo? Ikaw, Mamatay ka na. may pera ako. May pera ako para ipagamot ako. Kahit magkano okay lang. Bawas lahat, bawas lahat. Bakit ka galit na galit? Ang babae mo naman ay nasisiyahan din. Papatayin kita, puta. Nailigtas mo ang kasintahan mo, pero kaya mo bang iligtas ang buong barangay? Ikaw na baliw. Anong nangyari kay Dian dyan? Wala. Wala yan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Eroplano, may eroplanong bumagsak. Tay, nanay! Eroplano! May eroplanong bumagsak! Tiyan, makinig ka sa akin. Huwag ka nang mangialam sa anumang bagay mamaya. Sumabay ka sa iba sa pagtakbo palabas. Tumakbo ka ng malayo hanggat maaari. Naiintindihan mo ba? Saan ka pupunta? May mga kailangan pa akong gawin. Sige, mabuhay ka. Wang Dian. Sa buong buhay ko, hindi ko talaga balak maging isang bayani, pero hindi ko rin kayang maging duwag na hindi tumutulong sa nangangailangan. O dapat ay ikakasal na kami. Tiyan, sa susunod na buhay,
Kayo, Huwag ka nang magsalita, may pera pa ako sa bulsa. Kunin mo na. sundin ang aking utos. 3, 2, 1 tulak. Naku po. Pagod na pagod ako. Uy, okay ka lang? Tiyan. Hindi ba ito yung 23 taon na ang nakalipas kasama natin mula sa kamay ng gold draining killer ang batang babae na nakatakas? Ang batang babae na nakatakas kasama ninyo. Perang papel pulbos. Gold draining power user na si Wang Dian siya. Siya ay isang gold draining power user. Tiyan. Takbo. Ang gold draining power ay ipinapasa sa iisang tao bawat henerasyon. Wang Dian. Bakit? Ikaw ay may parehong kapangyarihan tulad ng mamamatay tao noong araw? Taong 2003. Paraiso Beach Resort. Ang mamamatay tao. Tiyan. Okay lang, nahimatay lang siya. Tulungan mo ako. Uy, pasensya na. Ang batang ito ay aking biktima. Kahit na may kapangyarihan kang katulad ng Diyos, Ay voluntaryong magsakripisyo para sa mga mortal. ikaw ay talagang katawa-tawa. Huwag mo siyang hawakan. Mga walang kwenta, tapang-tapang ninyong harangin ako? Ikaw na walang puso, hayop ka. Si Xiao Wang ay napakabait na bata. Ano bang ginawa niya sa'yo? Kailangan mo pa siyang patayin? Oo nga si Xiao Wang, kahit nangungutang ng wifi at pagkain sa amin. Pero noong nagkasakit ang anak ko ng hating gabi at walang masakyan siya, walang sabi-sabi binuhat ang bata at tumakbo ng 1 kilometro para dalhin sa ospital. Siya mismo, mahirap at araw-araw kumakain ng instant noodles. Pero kanina, para sa mga matatanda at may sakit sa aming lumang gusali, ginastos niya lahat ng pera para sa dote. Ngayon, kaming mga matatandang kapitbahay, kahit mamatay, hindi namin hahayaang saktan mo siya kahit isang buhok. Oo, kung gusto mong saktan si Xiao Wang, kailangan mong tapakan ang aming mga bangkay. Nakakantig na pagmamahalan ng magkakapitbahay. Sayang, sa impyerno na lang kayo magiging magkapitbahay. Ikaw. Walang kwenta. Tingnan mo ng mabuti kung paano ko gagawing karne ang inyong bayani. Sir. Bumalik ka na. Pakinggan ninyo ako. Gusto ko lang personal na putulin ang ulo niya at ihandog sa inyo. Pakiusap, bigyan nyo lang ako ng 1 minuto. Makakaya kong linisin ito agad at ibabalik ang kanyang bangkay sa inyo 3. 2. Mali ako, bababa na ako, babalik ako agad. Naalala mo bang may nobya siya? Oo. Ihanda ninyo gamitin ang nobya niya para magpakita siya. Opo. Yung mga bagong nahuli nating mga ordinaryong may kapangyarihan, ano ang gagawin sa kanila? Kunin ang kanilang kapangyarihan at ipakain ang mga bangkay sa aso. Oy, gising na. Nasaan ako? Tiyan. Dilaan. Hindi, wag dilaan. Lahat ito ay limited edition. May gagawin pa ako, alis na ako. Ano namang gagawin mo? Pag-usapan natin yung proposal natin dati tungkol sa partnership. May bago ka bang ideya? Tinatanong mo ako kung ano ang ideya ko. 23 taon na ang nakararaan. Tanging ang tatay ko ang may gold draining power. Gusto niyo akong malaman mismo na ang tatay ko ay isang nakakatakot na mamamatay tao? Ibig mong sabihin, yung tao noong 2003 ay ang tatay mo? Anong kalokohang gold draining power yan? Ito ay isang sumpa, puta. Simula nang magkaroon ako ng power na ito, araw-araw akong nabubuhay sa kahirapan at hirap.
At ngayon, wala na yung 180,000 na dowry, wala na si Tian. At naging mamamatay tao pa ang tatay ko. Ano pa bang gusto nyo sa akin? Wang Dian, tigilan mo na ako. Sawa na ako, puta. Umuwi ka na? Gutom ka ba? Gagawan kita ng noodles. Nanay. Nanay! Alam mo ba na si tatay ay may espesyal na kakayahan? Alam. Alam mo ba na baka siya ay... Dian. Alam ni nanay ang gusto mong sabihin, pero pinipili pa rin ni nanay na maniwala sa tatay mo. Pero, Walang pero. Ang tatay mo ay isang simpleng tao. Yung mga kamay niya, nagbuhat ng mabibigat na sako, niyakap ka at inalagaan ako, pero hindi kailanman gumawa ng masama. Dian sa mundong ito, ang nakikita ng mata ay maaaring hindi totoo. Ang naririnig ng tainga ay maaaring hindi rin totoo. kung gayon, ano ang totoo? Ang puso. Dian, sa mga taong nagmamahal sa'yo at mahal mo, kailangan magtiwala. Kailangan magtiwala. Emergency broadcast sa Line 3, estasyon ng MRT Longcheng, biglang bumaha dahil sa pag-apaw ng lawa. Libu-libong pasahero ang natrap sa ilalim ng lupa. Longcheng. Hindi ba yon ang araw-araw na daan ni Tian papuntang trabaho? Patuloy na tumataas ang antas ng tubig sa loob ng istasyon. Hindi, naantala ang pagsagip. Masyadong nagkataon ito. Tiyak na isang setup ito. Puta, wala akong kahit isang sentimo. Anong gagawin ko? Nanay, ito ay pension fund na iniipon ni nanay. At kaunting pera na iniwan ng iyong tatay noong siya'y nabubuhay pa. Hindi, talagang hindi pwede. Kunin mo anak. Kung mawalan ng pera, kikita ulit. Kung mawala ang iyong puso, iyon na ang tunay na wala ka ng lahat. Pumunta at ibalik ng ligtas ang manugang mo na babae. Maghahanda ako ng hapunan at hihintayin kayo. Sunod, dalhin mo ito kay Lola. Dati kinamumuhian ko ang kakayahang ito. Parang vampira ito na sumisipsip ng aking buhay. Ginawa akong walang kwentang hampas lupa sa paningin ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, sa unang pagkakataon sa aking buhay, labis akong nagpapasalamat sa langit na binigyan ako ng kakayahang mag-top up. Tian, hintayin mo ako. Ingat. Ako, mamamatay na ba ako? Pwede na tayong magpakasal. Wang Dian, ikaw ay sinungaling. Galit ako sa'yo pero bakit? Bakit sa oras ng aking kamatayan, ang nasa isip ko ay ikaw na tanga, mamamatay tao. Mamamatay taong nagnakaw ng puso ko. Mahal kita. Tian. Ikaw! Yung kahit ayaw ko talagang abalahin kayo, pero pwede bang palabasin mo na kami? Sige.
Tiyan-tiyan kahit ano ang iniisip mo pero sumpa ko, ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya magkaayos na tayo? Tanga, kasalanan ko, dapat naniwala ako sa'yo. Mag-ingat. Wang Dian. Takbo. Takbo ng mabilis. Takbo saan kayo tatakbo? Kahit SSS level ka, ano naman, dito ang teritoryo ko at dito kayo nakatakdang impyernong hindi nyo matatakasan. Lakad. Yellow. Lumabas ka. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Dito ang teritoryo ko. Hindi mo ako matatalo. Noong huling harap mo ako, sinunog mo ang dote para sa kasal. Ngayon, ano ang susunugin mo? Hindi naman siguro ang ipon ng nanay mo para sa libing? Buwisit. Sabihin mo sa akin, magkano pa ang natitira sa'yo? 30,000, 20,000, o 10,000? Puta, konti na lang ang pera. Kailangan kong sumugal. Gagastusin ko lahat ng pera at lalaban sa kanya. Buksan. Bigyan. Mamatay. Panalo-panalo na. Nanalo ako. Akala mo pa ba ay gagawin ko ulit ang dati? Nahahayaan kang lumapit ng madali? Ngayon wala ka ng pera. Ano pa ang magagamit mo para labanan ako? Wisit. Nasaan ang dating tapang mo? Maging bayani, iligtas ang tao. Kapag wala kang pera, mas masahol ka pa sa aso. Dapat kang magpasalamat sa itaas, pinapasabi nila sa akin dapat kang iwan ng buhay. Gagawin kang parang tuod at dadalhin. Malamang okay lang. Hindi pwede. Konti na lang ang pera ni Dian. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Walang silbi. Wala akong silbi. Hindi ko na siya maililigtas. Tapos na ang kanang kamay at parehong paa. Susunod ang natitira na lang ay ang kaliwang kamay. Wisit. I-freeze mo siya. Bakit hindi ako makagalaw? Bilisan mo. Kaya ko lang siya i-hold ng ilang segundo. Puta, hindi na ako makakatakbo. Tiyan. Tapos na. Ano? Oo nga. Dapat na talaga itong matapos. Ito ay
Dolyar. Bakit iba ang kulay ng kanyang liwanag ngayon? Iba kumpara kanina. May totoo bang problema siya? O nagpapanggap lang para malapit ako? Uy, tigilan mo ang pagpapanggap. Ganun pala. Iba't ibang pera nagbibigay sa akin ng iba't ibang kapangyarihan. Ang Shanhe coin ay nagpapalakas ng katawan ko. At ang US dollar. Ay nagpapahusay ng reflexes at bilis. Ganun pala. Tawa. Tatawa ka pa? Ano, paano nangyari? Salamat sa pagtulong sa akin. Alagaan ninyo ang asawa ko. Matatapos na ito. O Mamatay ka na. Tapos na. Talo ka. Sumuko ka na. Sumuko. Alam mo ba kung paano tinatrato ng Awakening Group ang mga talo? Ang parusang iyon ay 1,000 beses na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ka tatakasan ng amo namin, batang nagpapalakas. Hihintayin kita sa impyerno. Higil. Grabe ang lapit na. Kung nagtagal pa tayo ng 1 minuto. nasa presinto na tayo ngayon. Nagdesisyon na ako para mahanap ang pumatay sa mga magulang ni Tian upang mapatunayan ang tatay ko. Sasama ako sa inyo at mag-iimbestiga tayo sa katotohanan ng mga 2 o 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas, naintindihan mo na. Pero bago yon, may tanong pa ako sa iyo. Sinabi ninyo dati na parehong patay na ang mga magulang ninyo at pinaghihinalaan ninyo na gawa ito ng gold draining power user na tatay ko. Dapat may malalim na away, pero bakit ninyo ako laging tinutulungan? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Pero buti na lang ako ay isang memory-based ability user kaya pwede kitang dalhin para makita mo mismo. Ito. Dito, ang Paraiso Beach Resort noong 2003. Siyempre, ito ay mula sa aking memorya. Ako, okay lang ako. Tatay, bangon na kayo! Tatay, bangon na kayo, tatay! Ito ba ang pumatay sa mga magulang ni Tian yung gold draining power user? Buisit, tigil mo yan. Tatay! Puta, matandang ito. Sigurado, hindi ikaw ang gold draining killer noong 2003. Ito ay, gold draining power ay ang ability na ipinapasa sa aming pamilya tanging sa amin. Iisa lang day payes taon na ang nakalipas. Paano nagkaroon ng 2 gold draining power user? Batang nakahood, mabilis dalhin ang bata at umalis na. Mahalaga ang pagligtas ng buhay. Buisit. Tatlo. Nung gabing iyon, may 3 gold draining power user. 3. Dahil ito ay ipinapasa sa bawat henerasyon. Bakit may 3 gold draining power? Niloloko ako ng tatay ko. Hindi ka niloloko ng tatay mo, sinuri namin. Ang gold draining ay talagang ipinapasa sa isa lamang. Paano ipapaliwanag ang nakita natin? Alam mo, Awakening Group, bakit hinahabol kami ng mga hindi sumasali na ordinaryong may kapangyarihan? Para sa power factor, nakita mo na ba ang balita tungkol sa Awakening Group?
Tuwing may hindi sumasang-ayon na mga ordinaryong may kapangyarihan ay nahuhuli. Mabilis silang maglalabas ng bagong bayani na katulad ng kapangyarihan. Ibig mong sabihin, maaari nilang makuha ang isang paraan para mapalakas ang kapangyarihan ng iba at ilipat ito sa iba at sa pamamagitan nito artificial na lumikha ng iba pang gold draining power. Nakuha na ang power factor, aktibo pa ililipat na. Halika, halika. Tagumpay, tagumpay. Ako nakuha ko ang kapangyarihan ng yelo, ang kapangyarihan ng yelo kasama ang aking orihinal na kapangyarihan ng apoy, sa wakas ay magiging pinakamalakas na may kapangyarihan. Amo, Amo. pinakamalakas. Tayo na pinahahalagahan ko ang iyong kumpiyansa. Rubik's Cube, isama mo siya, hulihin mo ang gold draining kid para sa akin. Oo. Diyos ko pare, Ang galing talaga ng kakayahan mo. hindi lang binago ang alaala ng lahat sa kumpanya tungkol sa pag-atake ni Han Bing, pati na rin pinakuha tayo ng magandang opisina ng libre, sobrang astig. Tingnan mo nga kung sino ako. Pero sa totoo lang, May sakit ka ba sa utak? bakit kailangan mong magtrabaho? Pera pare, kailangan kong pakasalan si Tian. Wang Dian, nasaan ang pinsan mo? Puta, nasa banyo na naman ba siya nagtatago? Puta, dapat noon pa pinaayos ko kay Zachary Santos ang alaala niya para hindi na ako inaabala. Hoy, 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 kinakausap kita. Naku, may atake na naman ng may kakayahan. Limpe, agad-agad na ba silang dumating? Tigilan mo na ang kakulitan mo, lumabas ka. Hindi ito solusyon. Inatake ako. Ikaw ba ang tumalo kay Hanbing? Linte, 2 S-rank na may kakayahan. Grabe naman pagtingin nila sa akin. Bitawan mo yan. Medyo may lakas ah. Hindi ito kay Hanbing. Hindi pa tapos. Dobleng kapangyarihan. Rubik's Cube, gusto kong makipag-isa-isa sa kanya. Huwag kang makialam. Ito ay misyon ng kumpanya. Wala kang karapatang tumutol. Hindi pwede, 2 laban sa akin, dehado ako. Kailangan kong gumawa ng malaking ingay para malaman ni Sixiang at Makoy Reyes na inatake ako. Ayan. Putok? Ang lakas ng pagkawasak ng taong ito. Ganyan lang ang dapat na maging kalaban ko. Sumuko ka na. Sa gusaling ito na kontrolado ko. Hindi ka makakatakas. Takas? Sinong nagsabing tatakas ako? Sabog. Ang 2 kong napakalakas na kasamahan, malapit nang dumating para sumaklolo sa akin. Tapos na kayo. Ha 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 ha. Kasamahan. Napakalakas na kasamahan. Ang gago mo, napakawalang muwang. Anong tawa mo? Papakitaan kita ng video. Anong ibig sabihin? Gusto lang kitang pabayaan ng iyong ilusyon at makipaglaban sa akin ng maayos. Walang problema, nandito kami. Iwan nyo sa amin. Muling pagsulat ng memorya, kayo ang aking mga kaibigan, tulungan akong makalusot. Pakawalan ang lahat ng lakas. Umalis ka.
i-rewrite ang memorya, kalimutan ang iyong kapangyarihan, bitawan si McCoy Reyes. Pasensya na, nagiging robot ako pagkatapos mag-transform. Ang aking memorya ay nakaimbak sa isang drug hard drive. Kaya hindi mo mababago ang aking memorya. Tara dalhin sila sa punong tanggapan. Papatayin kita. Napakapangit, ginawa kang halimaw ng galit, pero inalis nito ang iyong utak. Dahan-dahan lang, gusto ng boss na buhay siya. Putulin ang kanyang mga kamay at paa, at ilabas siya. Dito. Mukhang makakalaban na tayo ng todo. Hindi mo kayang sirain ang depensa ko. Saan ka tatakas? Tumakas? Sino ang nagsabing tatakas ako? Ano? Basta Euro, nagawa niyang gisingin ang kapangyarihan ng lahat ng elemento sa batang ito. Mukhang kailangan ko munang umalis. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Tian at ang iba pa. wow, ang tatag ng mga kalamnan. Siguradong masaya itong hiwain mamaya. Huwag mo siyang hawakan, isa siyang mababang uri. Baka may mga mikrobyo siya. Katamtaman ng itsura, katamtaman ng balat, katamtaman din ang katawan. Hindi ko alam, paano ka nagustuhan ng tatay ko? Dalhin siya para disimpektahin. Hugasan siya ng maraming beses. At hubaran siya at dalhin sa kama ng tatay ko. Pakawalan mo siya. Baliw kang babae ka. Anong klaseng pagmamalupit sa isang ordinaryong tao? Patayin sila. Uy ate, huwag mong saktan ang aking mahal na dissection material ha. Bahala ka, huwag lang puro dugo ang sahig, nakakadumi. Pakawalan mo siya. Laban. Buhay dapat apoy. Lumayo ka. Tian. Sira. Ipinagkakatiwala ko siya sa'yo. Bilis, sige. Asikasuhin mong mabuti si tatay. Kung sumaya siya, baka iwan niyang buhay ang basurang ito. Gago, papatayin ko kayong lahat.
Pre, bakit nagmamadali ka? Bakit hindi ka ba tiwala sa kakayahan ng misis mo? Nag-aalala ka na baka magalit ang amo. Putang ina mo, lalaslasin ko ang bibig mo. Tulad ng sinabi ng impormasyon. Pinapabilis ka ng dolyar. Pero bilis lang, walang lakas. Hindi mo ako matatalo. Ano, gusto mo bang gumamit ng euro o Shanghai coin para mas lumakas ang impact? Sinasabi ko sa'yo, noon pa man ay na-analyze na ng kumpanya ang kaninaan. Ang tibay ng katawan mo, pero pinapayagan ka lang nito sa iisang uri ng pera, gumamit ng isang uri ng kakayahan. Kung gusto mo ng destructive power, kailangan mong isuko ang bilis. Kung gusto mo ng bilis, kailangan mong isuko ang destructive power. Ano, nahihirapan ka ba? Oo, nahihirapan ako. Sinabi ko na, papatayin ko kayong lahat. Ay, problema. Bitawan mo ako, halimaw ka. Wala nang oras. Sinabi ng binibini, patayin siya, tig-iisa tayo ng 100,000,000. Patayin. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa atin. Tian, hintayin mo ako. Pumasok ka na, alagaan mong mabuti si Itay. Mamatay ka na. Alam ko na magtatago ka sa likod ng pinto at sasaksakin ako. Talagang pareho ka pa rin tulad ng dati. Matagal na hindi nakita, Tian. Subukan mo. Ito ay Kobe beef na espesyal kong inihanda para sa iyo. Ang paborito mong kainin. Huwag kang kabahan. Maaari mong itanong ang anumang tanong. Sino ka ba talaga? Nagkita na ba tayo dati? Bakit mo ako kilala? At bakit mo alam na gusto ko ang Kobe beef? At ano ang ibig sabihin ng matagal na tayong hindi nagkita? Gusto mong malaman kung sino ako? Talaga? Ito, imposible ito. Pakawalan mo si Tian. Pasensya na, Tian. May kailangan akong asikasuhin. Hindi na ako makakasama sa iyo sa pagkain. Wang Dian. Bumaba ka. Bakit mo gustong iligtas ang asawa mo? Sayang nga lang. Wala kang kwenta. Hindi mo kayang protektahan ng babae. Hindi ka ba sang-ayon? Tumayo ka, gusto kong malaman ng asawa mo. Ngayon, wala kang pinagkaiba sa aso. Paano mo gustong mamatay? Siguro sa mga bisig ng asawa mo. Buwisit, kapangyarihang umuubos ng pera, siya ang baliw na serial killer. Mali. Hindi gumamit ng anumang papel na pera. Siguro nagkataon lang, parang katulad ng kakayahan ko. Apoy? Imposible. Marami pang imposible. Tumayo ka kung hindi mo ako mapapasaya at pupuntahan ko ang asawa mo. Ang sakit sa ulo ng tatay mo, ang laki ng kaguluhan. Hindi ako makapag-opera ng laruan ng payapa. Putang laruan mo, baliw kang may sira-sirang manika.
Papatayin kita, papatayin kita. Ang ingay. Mamatay ka na rin. Naku, sobrang layo ng lipad. Wag na, tumigil na. Oras na para makipaglaro kay ate. Ilang beses na bang iniiwasan ng bastard na ito ang mga vital parts ko? Simula nang malaman niya na konti na lang ang Shanhe coins ko, bakit lagi mo akong tinatantanan? Ano bang gusto niyang gawin? May dahilan ba siya para hindi ako patayin? Bahala na, subukan ko. Halika, patayin mo ako. Anong ginagawa mo? Ah, ganun pala. Hahaha. Sa wakas naintindihan ko na kung bakit hindi mo ako pinapatay hanggang ngayon. Natatakot ka. Takot? Ang kakayahan mo ay gayahin ang kakayahan ng iba, pero ang kahinaan ay pinagsasaluhan ng pinsala. Kaya nang malaman mong konti na lang ang Shanhe coins ko, hindi ka na nangahas na saktan ako ng tunay. Mukhang mali ako. Mas marunong ka talagang pasayahin ako kaysa sa asawa mo. Napapasaya mo ako. Putang ina mo. Sabay tayong mamatay. Baliw ka. Hindi ka na makakatakas. Mamatay ka na. Dapat na itong matapos. Wang Dian, huwag. Tiyan. Masyadong malapit. Wang Dian, hindi pwede. Bakit? Bakit mo pinoprotektahan ng manyak na ito? Wang Dian, hindi mo siya pwedeng patayin. Talagang hindi. Maniwala ka sa akin, hindi mo siya pwedeng patayin. Bakit sinabi ni Tiyan na hindi mo siya dapat patayin? Sino ka ba talaga? Ikaw, bakit kamukha mo ako? Hindi ka mukha. Ako ay ikaw. Ikaw na nagmula sa hinaharap. Ikaw ako. Hindi paano ako magiging ganito sa hinaharap. Dahil nakita ko na ang impyerno. 2046, isang apocalypse ang lumamon sa buong Blue Planet. Para mailigtas ang mundo, naipon ko ang napakalaking utang na hindi ko kayang bayaran sa ilang buhay. Ginamit ko ang lahat para kay Tian at maging ang kinabukasan ng aking anak. Pero ano ang nangyari? Nagkasakit si Tian, nagkasakit din ang anak ko. Wala akong maibigay na pera para iligtas sila. Lumuhod ako sa lupa, nakiusap sa mga walang kwentang taong nailigtas ko na tulungan ako. Pahiram ng pera. Pero ang natanggap ko lang ay insulto at pagtawa. At ang resulta? Anong nangyari kay Tiyan? Kamusta ang magiging anak ko sa hinaharap? Namatay si Tian sa mga bisig ko. Naging gulay ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na hahayaang mangyari muli ito. Anong gagawin mo? Gagamitin ko ang kalamidad ng 2046 para patayin lahat ng nailigtas ko noon. Magtatag ng bagong mundo, bagong kaayusan. Para makamit ito, naghanap ako ng pera sa buong mundo. Natagpuan ko ang perang may kakayahang mag-time travel. Binalik ko ang anak ko sa 2003. Itinatag ang Awakening Group, simula nang pumili mula sa bilyon-bilyong tao ng mga mamamayan at kakayahang dadalhin sa bagong mundo. At ikaw, ang nakaraang ako, ikaw ang magiging hari ng bagong mundo. 2003. Ibig sabihin ang Paraiso Beach Resort. Tama. Ako ang may sala sa massacre sa Paraiso Beach Resort. Kailangan ko ng puhunan para sa Awakening Group. Alam mo ba? Ang mga magulang ni Tian, Zixiang at Makoy Reyes. Ito ang sakripisyong kailangan para sa bagong mundo. At si tatay? Ilang taon na siyang walang balita. Ikaw ba? Sinadya ko siyang pinaalis sa resort. Akala ko kung maipapasa ko ang kakayahan sa kanya, matatahimik siya sa bahay. Pero hindi ko inaasahan. Nahulaan niya ang pagkatao ko, natagpuan ako. Anong ginawa mo sa kanya? Wala naman. Inisa-isa ko lang ang plano ko sa kanya at siya, nang malaman niyang ang ipinagmamalaki niyang anak ay naging ganito, namatay sa sobrang galit. Hindi ko naman siya sinaktan, naintindihan mo naman ako, di ba? Tangina mo.
Sa mga nakaraang taon, ako ay lihim na gumagamit ng iba't ibang paraan upang tulungan ka. Gusto ko lang na mawalan ka ng pag-asa sa mundong ito ng maaga at maintindihan mo ako ng maaga pero sobra mo akong binigo. Tulungan mo ako. Mukhang lahat ng trabaho hindi ko kayang tumagal ng 2 buwan ay dahil sa iyo. Wala nang satchat, ako at ikaw na baliw, walang anumang pag-uusap na magkakapareho. Hindi ka ba natatakot na talunin kita muli? Gintong liwanag. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang gintong liwanag ay sumasagisag sa mga gold draining power natin na pumasok sa pinakamalakas na antas. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para sabihin mo sa akin ang iyong desisyon. Hindi ko mahikayat at hindi rin kita mapatay. Mukhang ito na lang ang magagawa. Manatili ng maayos sa loob ng kulungan, panoorin mo kung paano ko hakbang-hakbang itayo ang perpektong mundo. Hindi ba ito ang bagong ipinadala na eksperimento sa dissection room? Dalhin sila pabalik. Salamat, ama, paborito ko ang pumatay ng daga. Punyeta, hindi ko inaasahan na ako sa hinaharap ay magiging baliw pala. Nasaan si Zachary Santos? Paano nangyari? Si Zachary Santos. Alam ko na talaga noon pa. Alam ko na ang nararamdaman niya para sa akin. Paulit-ulit ko siyang tinatanggihan. Itinutulak ko siya. Inilaan ko lahat ng oras ko sa paghihigante. Ngayon wala na siya. Hindi ko man lang siya. Ano ang tinatawa mo? Ano ang tinatawa, puta? Maglalakbay ako sa oras para iligtas si Zachary Santos. Tama, kung ang hinaharap mong sarili ay nakapaglakbay gamit ang pera, sa teorya, kaya mo rin. Basta malaman mo kung anong pera ng bansa. Hindi lang yon, makakahanap din ako ng ikatlong gold draining power user para talunin ang halimaw na yon. Alam ko kung saan may pera ng ibang bansa. Ito ang mga kinolekta ni Zachary Santos nung bata siya. Palagi niyang iniisip na siya ay magkakaroon ng gold draining power. Salamat pare, sa pagkakataong ito ako naman ang magliligtas sa'yo. Ay nahanap na kita sa wakas, aking bata at gwapong tatay. Ang baho ng kwarto ng mga mababang uri. Patayin na agad ang babaeng bakulaw na ito. Ihatid kay tatay at nanay. Sila ba ang magiging anak namin ni Tian? Ano ang dapat kong gawin? Kainis na telekinesis. Tigil. Baliw ka ba? Pinatay niya si Zachary Santos. Pero sila ay akin. Vacuum. Wang Dian. Tian. Salamat, tatay, sa pagligtas sa akin. Bilang kapalit, ibibigay ko ang aking paboritong scalpel sa iyo. Bakit? Magkakapamilya tayo. Pamilya? Sa totoo lang, hindi talaga tayo tao. Ako at ang aking ate ay ginawa ni tatay mula sa kanyang tunay na anak na babae, iyong selula ng babaeng nasa koma, na pinalaki upang maging kasangkapan. Kaya hindi katulad mo, wala kaming kahit anong konsensya. Tian at Makoy Reyes ay hindi magtatagal. Kailangan kong magmadali. Dahil sinabi mo na yan, wala na akong dahilan para magpigil. Ay, wala na ang Shanhe bills, euro at dolyar. Ngayon, tanging natitira na lang ay mga pera na hindi ko alam ang gamit.
Ano yan, tatay? Saan mo nakuha ang mga ito? Mga makukulay na perang papel? Huwag mong sabihin gusto mong mag-time travel? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Ang tanging natitira pang cross-dimensional bill sa buong mundo ay nasa ilalim ng ginto ng Awakening Group sa pinakaloob na safe. Oktubre, tumahimik ka. Anong kalokohan yan? Ay ate, anong takot mo? E di naman siya ikukulong ni tatay habang buhay. Kahit gusto niyang mag-leak, wala siyang mapagsabihan, di ba? Paalam, tatay Namura. Napakalaking halaga naman nito. Talagang ito ay pera na kasing bigat ng nuclear bomb. Zachary Santos, pagpalain mo ako na mailigtas sina Tian Tian at Makoy Reyes. Jinjingguang, pigilan mo siya. Pastos. Ang bilis. Katulad lang ng kay Itay, wala namang espesyal. Buisit, wala siyang takot. Masamang multo, ano ang gusto mong gawin? Siyempre gagamitin ko ang iyong kabaitan para mabulgar ka. Lakas ng loob mo. Dumapa. Tamang pagkakataon. Huwag kang lalapit. Nawala sa kontrol. Hindi. Huwag kang mamatay. Ikabit mo na. Tatay, giniginawa ko. Huwag kang matakot, nandito si tatay. Bakit mo siya iniligtas? Kanina lang gusto kanyang patayin. Tumahimik ka, manahimik ka. Tigilan mo na. Huwag mo siyang iligtas. Sumunod sa utos ng ama ay programang nakaset sa ating gene. Kapag gumaling na siya, gagawin niya ang lahat para patayin ka. Tumahimik ka. Hindi ko kayang makita na may mamatay sa harapan ko, lalo na't ito ang aking anak na babae. Naalala ko sinabi natin, hindi kami ang anak mo at hindi rin tao. Kami ay genetic technology lamang na ginawang produkto. Tumahimik ka. Ang nagdedesisyon kung tao ka ay hindi ang iyong kapanganakan. Mali na mali produkto ay produkto, hindi kailanman magkakaroon ng pagkatao. Kanina ka pa narito? Tama, tulungan mo akong iligtas siya. Sa iyong kakayahan, kaya mo naman siguro. Bakit ko siya ililigtas? Hindi ba kanina si Septyembre ay sinabi na sa'yo, sila ay produkto? Dahil produkto sila, mayroon silang quality rate at wastage rate. Gusto mo bang iligtas ang isang remote control? Tang ina ng remote control, sila ay aking mga anak na babae. Paano ko hindi naaalala? Dati ba ako ganyan ka-immature? Sige, ibalik mo siya. Para sa basurang tulad mo na hindi man lang tao, may limitasyon ang pasensya ko. Huwag mo akong pilitin. Gawin ng maaga ang Nobyembre at Disyembre. Tanga, paano masasaktan ang lumikha ng kanyang mga nilikha? Buisit. Bakit ka lumalaban, Septyembre? Akala mo may pagkatao ka. Siyempre, natural lang yan sa amin. Kalikasan, tama na yang biro. Ang mga yon ay ginawa ko para maging mas tao kayo na idinagdag sa inyong mga gene. Umiyak. Tumawa. Mamatay. Bakit mo ako iniligtas? Kahit na peke ang lahat sa akin,
Kaya mabuhay ka, lumikha ka ng mga bagay na totoo. Matandang halimaw, huwag mong galawin ang anak ko. Matandang halimaw, huwag mong galawin ang anak ko. Akala mo na ang pagsasama ng ilang pera ay ang huling antas na masyadong magaspang. Wala nang sa chat, hindi pa tapos. Hindi mo pa ba nakikita ang agwat? Sige na. Tara na. Oo. Alagaan mo siya para sa akin. Oo. Diyan, mag-ingat ka. Sa totoo lang, nung una, gusto ko lang talaga mag-ipon para makabili ng bahay, mag-asawa at magkaanak. Makoy Reyes. Sige, Wang Dian. Naghahanap ka ng gulo. Galing. Ano? Dapat gumapang ang mga insekto sa lupa. Dian. Diyan. Wang Dian. Sino sa inyo ang may pera pa? Huwag. Huwag mo na akong pakialaman, umalis ka na. Ayos lang, hahanap ako ng pera para sa'yo, tiwala lang. Na-share na ba ang pinsala? Gusto mong maghanap ng pera? Akala mo ba hahayaan ko kayong magtagumpay? Pera, halika! Kita mo? Ito ang pag-aani ng kapital sa mundo. Ngayon, sa buong Shancheng, wala kahit isang barya. Ano ang gagamitin ninyo para labanan ako? Matandang halimaw.
Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Kung mamatay ako dito, mawawala ka rin sa isang iglap. Wang Dian, huwag. Ito ang nag-iisang paraan. Huwag kang umiyak. Mabuhay ka. Oy, murang tatay, kung mamatay ka, paano na ang bata sa tiyan ni Mami? Ikaw, Tatay, ang lamig ko. ikaw hindi ka namatay? Anong ibig mong sabihin sa bata? Naiintindihan ko na. Gusto mong protektahan ang matandang halimaw na iyon. Sabi mo kailangan kong protektahan siya. Sige, laban na. Ang 5 halimaw na kambal, hindi ba dapat sila na-dissect at na-recycle na? Oktubre. Hindi magtatagal ang 5 kambal. Ngayon, pwede na ba tayong mag-usap? Uy, napakaseryoso ko na. Bakit pinagdududahan mo pa ako? Nagsasabi ka bang buntis ka? Dian, wag kang masyadong kabahan. Hindi ka naman mamamatay. Tatay na barato, gumastos ng matipid. Ito ang perang pinaghirapan kong mapanatili. Huwag gamitin ang pera niya, mag-ingat, baka may daya. Puro laman lang ba ang utak mo? Bayaran mo ang buhay ni Zachary Santos. Makipagtulungan ka sa akin. Ililigtas ko kayo. Makoy Reyes. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka nagkunwaring patay? Bakit ka nagkasundo sa babaeng ito para lokohin ako? Dahil ito lang ang paraan para magkaroon tayo ng pagkakataong talunin ang taong iyon. Oktubre, ikaw ang pinakamatagumpay kong likha. Bakit mo ako pinagtaksilan? Ang tunay mong anak ang nag-utos sa akin na gawin ito. Siya ang nag-utos sa iyo. Nagising ba siya? Hindi, ginamit ko ang telekinesis ko upang silipin ang natitirang subconscious sa kanyang utak. Iyon ang pinakamaganda at pinakadalisay na lugar na napuntahan ko. Doon ko naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na tao at naunawaan ko ang kanyang lambing, ang kanyang determinasyon. Hindi niya gugustuhin na ang kanyang ama ay maging isang demonyo. Kaya, Hahadlangan kita para sa kanya. Hahadlangan kita sa paghihiganti mo sa sangkatauhan gamit ang sakunang ito. Hadlangan mo ako para sa kanya? Kalokohan, ako ang kanyang ama. murang tatay, wag kang mag-alala, hindi ito ang misyon mo. Misyon ko. Ano? Sino yan? Ito ay... Ito ang dahilan ng pagkawala na aking ginamit sa mga nakaraang taon para iligtas ang mga ordinaryong may kakayahang. Mga kasamahang elemental, sumabay sa akin, ang tangang iyon ay malaki ang katawan, malaki rin ang target. Mga walang kwentang walang takot sa kamatayan. Human wave tactic ha? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lehiyon. Ako na ba?
Bilisan mo, hihintayin ka naming bumalik. Bumalik. Ito ay Ang huling cross-dimensional bill sa mundo. ikaw paano mo nakuha ang perang ito? Magpasalamat ka kay Zachary. Binago niya ang alaala, pinalsipi ka ang pagkamatay ko para magkaroon ako ng pagkakataon makatakas sa pagmamanman para kunin ang perang ito para sa iyo. Gusto kong mag-time travel. Medyo kawili-wili. Tatay, wala nang oras mag-time travel ka na. Saan ako dapat mag-time travel? Tama ang dati mong hinuha. Ginamit ko ang isang malaking modelo ng software upang kalkulahin ang hinaharap. Kapag natagpuan lamang ang mga nanagligtas kay McCoy at Zachary ang ikatlong gold draining power user, saka tayo mananalo. Iyan ba ang Paraiso Beach Resort noong 2003? Naiintindihan ko. Paraiso Beach Resort noong 2003, Paraiso Beach Resort noong 2003. Peste, bakit hindi pa gumagana ang gold draining power? Gold draining. Bakit? Bakit nangyari ito? Kulang ba ng enerhiya? May pera pa ako, hindi problema ang enerhiya. Ay, walang halaga ang perang ito. Ako, hindi ko magamit. Ano? Wangdian, ang tanga mo pero cute. Ang kakanyahan ng gold draining ay pantay na palitan. Ang halaga ng pera ay nagmula sa kredibilidad ng estado at pagtanggap ng publiko. At ang cross-dimensional bill na yon ay inilimbag makalipas ang 5 taon ng Luzon Kingdom na itatatag pa lang. Makalipas ang 5 taon, ibig sabihin ang cross-dimensional bill ay makalipas ang 5 taon pa lang magagamit ng tunay. Tama, ang perang hindi maikakalat para sa amin na may gold draining power ay basurang papel lang. Maliban kay Tian Tian at Wangdian, patayin ninyo lahat. Gaano pa katagal? Hindi ko na kaya. Tumakbo na. Sunog, pakisuyo, magsunog ka na. May pera ako, marami akong pera. Bakit hindi mo ako hinayaang magligtas? Hindi mananalo, talagang hindi mananalo. Mahal, walang kwenta ang tatay mo. Si tatay ay hindi man lang nakatitingin sa iyo. Pasensya na, hindi na protektahan ni tatay ang ating tahanan. Tapos na ang komedya. Dalhin mo ang iyong dalamhati at mamatay ka na. Nako! Ganyan lang pala yon. Akala ko iba na. Ang sarap ng pakiramdam, bakit ba ayaw mong hawakan ako? Ngayon pa ba, ikaw paano ka nakakangiti? Hindi lang ako tatawa. Hahalikan pa kita. Sige, hanggang dito na ang halik. Kung hahalikan pa, natatakot ako. Hindi ko na kayang bitawan. Diyan subukan ulit yung cross-dimensional bills. Zachary, ano ang gagawin mo? Gagamitin ko ang aking kapangyarihan baguhin ang alaala ng lahat para kilalanin ng buong mundo ang halaga ng perang ito. Hindi pwede, Zachary, mamamatay ka. Pero, ang mga mahal ko ay mabubuhay, hindi ba? Paalam, McCoy. Tingnan nyo mga estudyante, ito ay ang Luzon Kingdom na nasa gitna ng karagatang Pasipiko. Tama. Pupunta ako sa Luzon. Bilhin mo na ang Luzon coin. Sumisipa ito ng husto. Linte. Huwag mong subukang tumawid. Pare, Huwag mong iaksaya ang pagkamatay namin.
Hindi ko kayo bibiguin. Susunod makinig sa hit na kanta ng 2001, Mahal ng Bigas, ang dilaw na balat matagumpay na inilunsad ang Spaceship Number 5. Ito ang maluwalhating sandali ng 2003. Bumalik na, talagang bumalik na ito ang Paraiso Beach Resort ng 2003, wala ng oras. Sinabi ng binibini dito lang mahanap ang misteryoso, ikatlong user ng gold draining power para mabago ang kinabukasan para mailigtas ang lahat. Pera, kailangan ko ng pera. Sa pera lang ako makakapasok sa apoy, hanapin ang taong yon. Huwag kang mag-alala, Zachary Santos. Tiyak na maililigtas ko ang lahat. Ikatlong may gold draining power, hahanapin na kita. May tao ba? Ayon sa alaala ni Zachary Santos, dapat ay nailigtas na niya sina Zachary Santos at Makoy Reyes at pumasok sa bulwagan. Nasaksihan niya ang hinaharap kong pakikipaglaban kay Itay. Mama, natatakot ako. Huwag kang umiyak. Pigilan mo. Anong silbi ng pag-iyak? Huwag kang matakot. Ayos lang. Mapasama. Ikatlong gold draining power user ay dapat nandito lang. Tatay! Tiyan. Mali. Ang tagpong ito ay hindi ba nasa alaala ni Zachary Santos? Kaya pala. Wala palang ikatlong gold draining power user. Ang inaasahan ng lahat na bayaning makapagpabaliktad ng tadhana ay palaging ako mismo. Ang ikatlong gold draining power user. Astig. Batang nakahudali, dalhin mo ang bata, tumakbo na. Ang mahalaga ay iligtas sila. Tara. Saan ako pupunta? Lahat ng tao ay naglagay ng pag-asa sa akin, ako ay wala ng atrasan. Kung wala ng paraan, hayaan mo akong mamatay dito. Ganito mas mabuti para sa lahat. Mamatay ka na, matandang halimaw. Sino ka ba talaga? Buwisit ako ay walang kwenta, binigo ko kayo. Oo nga,
Talagang wala kang kwenta. Ewan ko kung saan mo nakuha ang gold draining power na yan ni hindi mo alam ang basic na control, puro lakas lang. Ako na ang nag-aayos ng gulo mo. Gintong bata, tandaan mo ito, malaking kasalanan ng ginawa mo, hindi kita tatantanan. Ano ang nangyayari? Bakit niya nare-reflect ang damage? Hindi kaya. Beste, nagdududa ba siya kung sino ako? Hindi pwede. Kung mahuli niya ako, mag-iingat siya sa hinaharap. Dali. Huwag siyang makahabol. Tumahimik ka at huwag gumalaw. Takbo. Sa dami ng mga alagain mo, saan ka tatakbo? Ang sakit ng ulo mo. Ayoko sanang iligtas ka. Salamat. Ngayong ligtas ka na sa panganib, turn ko nang tanungin ka ng maayos. Ang top-up ay dapat na pampamilyang kakayahan namin. Paano mo ito ninakaw? At yung gintong halimaw, kasabwat mo ba iyon? Sabihin saan mo nakuha ang gold draining power na yan. Nakaw itong walang kwentang kapangyarihan. Isang sumpa na kailangan mong gastusan para makaligtas. Ibigay mo sa akin ng libre. Ayaw ko pa rin. Ikaw ang may kasalanan, ikaw hindi mo ibinigay sa akin ang kapangyarihan, hindi ako magiging mamamatay tao sa hinaharap, hindi mamamatay si Zachary Santos. Hindi magiging ganoon kasama ang mundo sa hinaharap. Ibinigay sa iyo ang kapangyarihan hinaharap. Anong sinasabi mo? Wala akong oras para ipaliwanag ito ngayon, ang gintong halimaw na iyon, ako mismo ang papatay, kahit gamitin ko ang aking mga ngipin kakagatin ko siya hanggang mamatay. Itong masamang ugali. At itong mga mata at kilay. Wang Dian. Ano yan? Kasalanan ni tatay. Pinaghirapan mo. So ibig sabihin patay na ako sa hinaharap? Nag-time travel ka pabalik para mahanap at talunin ang hinaharap na sarili mong naging mamamatay tao. Medyo mahirap. Kung ayon sa sinabi mo, ang hinaharap na ikaw ay naging kapital, hindi mo siya matatalo. Oo. Alam ko. Isinakripisyo ng mga kasama ko ang buhay nila para dalhin ako dito para maghanap ng solusyon pero ako, hindi talaga ako makapaniwala. Tatay, itaas mo ang iyong ulo. Anak ng angkan ng Wang, kailan ba tayo sumuko? Kahit na masakit sa loob. Pero, ang tatay mo ay may isang henyong ideya. Kumusta at ang pangatlong gold draining power user? Paumanhin, hindi ko siya naibalik. Kaya pala ang plano ninyo ay hanapin ang pangatlong gold draining power user.
Kumusta? Ang pangatlong gold draining power user, natagpuan mo na ba ang sarili mo? Ang dating pangatlong gold draining power user ay nag-time travel pabalik, ikaw mismo. Mabuti, mukhang ang karanasan ko noong nag-time travel ako pabalik ay nasync na sa isip mo. Ang hinaharap na ako ay tatanungin ka muli. Gusto mo bang sumuko? Sumuko? Salamat sa iyong boring na time travel. Ngayon sa wakas ay natagpuan ko ang paraan para patayin ka ng hindi makapinsala sa aking sarili. Hintayin mo ang kamatayan mo. Bakit ka sobrang kumpiyansa? Ano ang ginawa mo pagkatapos mong umalis sa apoy? Kinakausap kita. Sagutin mo ako. Kahit ano pa ang baguhin mo, basta patayin kita, wala nang makakapigil sa akin na lumikha ng bagong mundo. Wang Dian, takbo, wala nang pera, takbo na. Wala na siyang pera. Wala na siyang bala. Huwag kayong tumayong tanga, bigyan ninyo siya ng lahat. Tito, tulungan mo ako! Salamat sa inyong lahat. Gusto ko ang 1 piso na ito, pero sa palagay ko ang regular army na hinihintay natin ay dumating na. Ano ito? Sa wakas dumating na. Oras na para matapos ito. Abiso sa lahat, simulan ang pag-lock ng target. Binuksan ang fire control radar, pinainit ang weapon system. Pasensya na binata, late kami dumating. Opo, binata. Walang problema, ang mahalaga nandito kayo. Ito ba ang resulta ng iyong paglalakbay sa panahon? Baliw ka ba? Ang mga bala at misil ay walang epekto sa kanya. Kahit bumuo ka ng isang hukbo, ano ang silbi? Isinakripisyo ang mga kasama. Nagpakahirap kang bumalik sa nakaraan para lang bumuo ng isang grupong mercenary para labanan ako. Walang saysay ang pagkamatay ng mga kasama mo, wala kang kwenta. Halika, barilin mo ako. Tingnan ko kung kaya ninyo akong magsugat ng kahit isang galos. Sino nagsabing gagamit ako ng bala sa kanya? Ano? Matandang halimaw. Ngayon, ipakita mo sa akin kung paano mo ako lalabanan. Totoo to, tunay na pera ito. Imposible ito. Ito ay libu-libong bilyon na cash flow. Ikaw, anong ginawa mo sa paglalakbay mo sa panahon? Anong ginawa? Ang mga bahay sa Jingbei, Zhehai at Shenzhou. Bilhin mo lahat ng kaya mo at iyong kumpanyang tinatawag na Penguin. Invest dito, matinding invest. Oo, at yung prutas. Oo, ang kumpanya ng prutas. Nakapagsulat na tayo ng ilang malalaking papel. Sapat na ba? Hindi sapat, malayo sa sapat, konti pa. Gumagamit lang ako ng maliit na impormasyong disparity. Kumita ng kaunting pera. Ikaw ito ay pandaraya. Ang pagbalik mo sa panahon ay hindi rin ba pandaraya? Sige, tapos na ang usapan. Susunod, oras na para makita mo ang tunay na paggastos. Puti-puting liwanag, imposible ito. Ang limitasyon ng gold draining power ay dapat ang ganitong uri ng ginto. Sino ang nagsabi sa'yo na ang ginto ang limitasyon? Ikaw, kung may susunod na buhay, mag-aral kang mabuti kay tatay. Ito ay ginastos ko ang kalahati ng pera sa mundo. Binili ang isang suntok. Mas mabuting mahuli mo. Bakit? Wang Dian, may kapangyarihan kang kontrolin ang yaman ng mundo. Bakit ka pumanig sa mga basurang iyon? Ang mga basurang iyon, mahirap, mangmang, mahina, ay kailangang linisin, mga negatibong asset na dapat itapon. Kung pananatilihin lang ang mga dekalidad na asset tulad natin, saka makakapasa ang sibilisasyon ng tao sa pagpili at makakaligtas sa mga darating na sakuna upang magpatuloy. Ino-optimize ko ang mundong ito. Ano bang mali ko? Tapos ka na ba? Ito ba ang pananaw mo bilang isang gumagamit ng gold draining power? Ang tao ay hindi kalakal, hindi masusukat sa halaga. Mula noong unang araw na dumating tayo sa mundong ito, lahat ay pantay-pantay.
Ang pera ay panangga para protektahan ang mahihina. Hindi ito para sa mga taong tulad mo na ginagawang sandata para pumili ng kapwa. Hindi. Ako ay walang kamataya. Ako ang sagisag ng kapital. Hindi mo ako mapapatay. Hindi, balang araw, wala ng kapital sa mundong ito. Ligtas ang ina at sanggol. Binabati kita, malusog na sanggol na babae. Tapos na ang digmaan. Pag nawala ang future self ko, si Setyembre ay nag-reorganize ng Awakening Group. Ginawa niyang tunay na charity organization. Siyempre, OC pa rin siya sa kalinisan. Si Oktubre ay abala ngayon sa pag-a-apply sa college. Sabi niya, gusto niya maranasan ang tinatawag na kabataan, maghanap ng gwapong nobyo. Ang nakakatawa ay, hindi niya alam na ipinagbilin ko kay Makoy Reyes na disiplinahin ang lahat ng lalaki sa klase niya. Si Makoy Reyes ngayon ay nagre-renovate ng kanilang bahay kasal. Huwag kang magkamali, syempre kasama si Zachary Santos dahil bago pa maging epektibo ang cross-dimensional bills, mahigit 1,000 araw na lang bago nating mailigtas si Zachary Santos. Wang Dian, nasa ng brown sugar water? Ang walang ingat mo naman. Dali, pumasok ka at ibigay kay Tian Tian. Ayaw ko ng brown sugar water. Gusto ko ng Coke. Ito ang sinabi ng amo noong 2046 na krisis ng pagkasira ng mundo. Bakit nauna ng ilang taon? Magtipid ka sa paggastos. Pagkatapos ng digmaang iyon, ito na lang ang natitirang pera. Salamat, Tay. Sa totoo lang, nung una, gusto ko lang talagang mag-ipon ng pera. Bumili ng bahay, mag-asawa at magkaanak. Mabuhay ng pinaka-boring na buhay. Pero, kung hindi ko kayo mga nasa itaas na bagay patumbahin, paano ko mababayaran ang utang ko sa bahay? Wakas.